Bukod sa sirang ngipin, isa rin ang pagkakaroon ng singaw o mouth ulcer sa nagpapahirap sa atin. Mahirap kumain, mag-toothbrush at minsan kahit ang pagsasalita ay naapektuhan din kapag may iniinda tayong masakit na singaw. Ano ba ang nagiging sanhi nito at ano ang magandang gamot para dito? Yan ang ilan sa tatalakayan ngayong umaga ni Dr. Aquilino June Calderon, Specialist on General Dentistry, Cosmetic and Orthodontics para sa ating usapang pangkalusugan. Alright, good morning Doc June. Welcome po ulit dito sa Good Morning Kuya. Bati po tayo sa mga kasambahay natin ng isang magandang umaga. Good morning mga kasambahay. Pwede akong bumate? Oo naman, Dok. Bati lang po kayo. Binabati ko yung misis ko, si Mrs. Michelle, si Liam at si Kimi. Sa lokal ng Canada, si Sis Hilda and Brad Bert Mendoza, Brad Jojo, Michael Gasilos, lokal ng Australia, lokal ng Montpert, at lokal ng Elwood, at yung mga barkada ko dyan sa Taytay, Macalads. Good morning. Good morning po sa inyo. Ayan, Dok, may tanong po kami, Dok. Ano po ba yung tinatawag na mga mouth ulcers or singaw? Yan yung mga sugat sa bibig natin. Talagang ang tawag dyan, mouth ulcer or singaw. Pero marami siyang klase. Marami siyang pwedeng pagmulan. So ibig sabihin po, hindi porket merong sugat sa bibig, mouth ulcer na pong tatawagin. Mouth ulcer, Lahat po. lahat ng Lahat sugat. ng sugat. Okay. Either by trauma or by viral infection, bacterial infection. Marami siyang klase. Meron siyang 6 na klase ang mouth ulcer. Okay. Pero yung bawat classification po nun, iba't iba rin po ang causes, Doc. Yes. Ano- Meron silang pagkakamuka. Okay. Pero ano po ba ngayong common cause naman po ng mga mouth ulcers? Siyempre, unang-una yung oral health. Okay? Yung diet. At saka yung mga vices. Mga paninigarilyo. Okay. No? Yung 6 na klase ng ulcers, ng singaw, lahat yun associated sa paninigarilyo. Tissue talaga. No? Oo. Tsaka yung pagkain na matitigas, maanghang. Okay? Pati yung viral infection, kapag may COVID or yung may trangkaso ka, nagkakasingaw ka. Ayan. Dok, wala naman po bang kinalaman yung area kung saan nagkakaroon ng singaw doon sa cause? Kasi minsan may mga singaw na nangyayari sa lips. Meron pong singaw minsan sa dila, meron sa gums. Ba't po iba-iba yun minsan yung location ng singaw? Yung location, halos lahat ng klase ng singaw pwedeng mangyari sa lahat ng location ng bibig, no? So meron ang common singaw na tinatawag lang yung canker sore, yung obtuse ulcer. Yan yung pangkaraniwang singaw na nagkakaroon tayo lahat. Okay. Pag nasusugatan tayo, pag kumain tayo ng may tinik, ganyan. O kaya nasuntok, nadapa, yun. Ulcer, yun yung common ulcers. Pa yung susunod, yung oral ano siya, yung leukoplakia, merong erythroplakia. Yan naman yung nakukuha natin pag laging pag mayroong chronic irritation. Bawal, madalas siyang nai-irritate. Kamukha ng paninigarilyo, pag lagi ka naninigarilyo, nai-irritate yung skin. Tapos pag yung lumang pustiso, ill-pitted na, hindi na maganda yung pitting, so lagi siyang ginagamit. Yung irritant, laging nandun. Kaya dapat pag luma, pinapalitan na. Kaya buti dito sa atin, kahit papaano, mayroong libreng pustiso. Ayan, dito sa clinic. Ano po ba iba pang mga klase ng mouth ulcers na dapat nating malaman po?
Importante itong leukoplakia tsaka yung erythroplakia kasi ito yung mga usually yung cancerous. Oh. Kaya dapat yan yung binabantayan natin, no? Kasi Okay. dapat ang ulcers gumagaling siya ng within 1 to 2 weeks. Pero pagka matagal na siyang meron, dapat magpa-check up na. Lalo na yung itong leukoplakia tsaka erythroplakia, ito yung singaw na hindi masakit. okay. Ganun pala. No, di ba? So, mas Kung alam nakakatakot natin, pala yung yun, Dok, masakit. Opo. Yun. Ito yung hindi masakit, sasakit lang siya pag malala na. Kaya often nanineglect siya. Opo. Kaya pagka na-neglect mo, pwede siyang mag-lead into cancer. Dok, ano naman po yung tinatawag na oral lichen planus? Ano po yung ibig sabihin nun, Dok? Yan yung associated siya sa mga autoimmune disease. O ano siya, parang lace na white ang itsura niya. O pagka meron kang diabetes, malnutrition, vitamin deficiency, meron kang tawag dito, psoriasis. Opo. Nagkakaroon din po pala nun sa bibig. Usually Opo. sila, tsaka yung mga may AIDS. Yan. Tapos, Dok, ito pa, naging interested ako. Nagulat kasi ako, nagkaroon po ako ng singaw, tapos may ginamit po ako na ointment. Tapos, hindi ko po masyadong binabasa yung mga nakalagay sa ointment. Nagulat na lang ako, pagtingin ko, for fungal, kemerut. Hindi ko po matandaan. Pero ang ibig sabihin po ba nun, ang singaw or yung mga canker sores, galing po sa fungal infection? Meron. Yan yung tinatawag na oral thrust. Brought by the Candida albicans by fungal infection. Ang common cause niyan ay yung pag mahina resistensya mo, tapos yung antibiotic, pag mali yung gamit, tsaka masyadong side effect siya pag malakas yung antibiotic mo. Opo, nagkakaroon po ng canker sores. Yun ang side effect niya. So, common siya sa mga babies tsaka sa mga old, sa mga lolo and lolas. Opo. Dok, nabanggit nyo kaya tungkol dun sa may symptoms ng ibang mga canker sores na minsan walang pain tapos ito pa yung nagli-lead into cancer. Paano po ba masisigurado na kapag kunyari ang isang mouth ulcer ay cancerous po? Siyempre, kailangan magpa-check up ka sa doktor, no? Sa dentist para ma-identify. Yung leukoplakia, ang itsura niya is para siyang creamy. Pero wala siyang iba-iba ang shape niya. Tapos Okay. may parang cream na white or gray sa ibabaw. Okay. Tapos hindi siya masakit. Tapos yung erythroplakia, yan yung mas cancerous. Okay. Ano naman siya, red naman ang itsura niya. Ito, may pain pa rin po ba to o pwedeng wala Ito, din? sa umpisa walang pain, kaya nanineglect. Kaya minsan makikita mo yan kung saan ka madalas sumitit ng sigarilyo. Nako, oo. Oo, tapos o kaya yung pag sa pustiso, kung saan yung tinatamaan lagi ng pustiso, o kaya yung madalas nating makagat. Yung laging may sugat, paulit-ulit na Okay. sugat, yan, Oo. nagiging ganyan. Nagiging chronic, pag chronic yung irritant, madalas, yan yung nade-develop into cancer. Dok, meron pa po bang ibang factors para magkaroon ng mouth ulcer or kung ano po yung mga underlying conditions na mas nakaka-apekto po parang ang isang tao mas madalas magkasingaw? Yes, yung mga autoimmune na may mga sakit na autoimmune, no? Yung psoriasis hindi lang sa mouth lumalabas yun, pati sa Sa ibang skin po. parte ng katawan, no? Yung mga diabetic, especially yung type 1, yan, prone sila sa Singaw po. singaw. Yung dehydrated. Oo. Pag dry yung skin mo, madalas kang kahit nga weather pagka, Opo. di ba, malamig, Pag sobrang dry lamig. yung lips mo, pwede kang magkasingaw. Yan. Dok, sa mga naman, sa ibang mga, kunyari, diet naman, meron bang certain diet na prone magkaroon ng mouth ulcers ang isang tao pag ganito lagi yung kinakain niya? Number 1 dyan, yung spicy food. Yung sobrang anghang. Yan. Okay. Nakakasingaw siya kasi irritant yung spicy food. And pag yung masyadong mainit ng sabaw,
Basta anything nakaka-injure. No? Opo. Pwedeng maka-injure sa'yo, yun. Pag higop na sabaw, di ba, masakit, nagbabalat pa nga eh. Yun. Dok, ibig sabihin yung mga may braces gaya ko, kapag ka natutusok kami ng mga wires, pwede po kami magkaroon ng mga singaw or canker Yes, sores? kaya pag may masakit, nagisugat, balik ka kaagad sa dentist mo para ma-i-adjust, no? Kasi hindi maganda yung same area, nagkakasingaw ng paulit-ulit. Yun yung... Pala tama. hindi siya maganda yung ganong... Pero Dok, how about naman po sa pagbubunot po ng ngipin? Nagkakaroon po ba ng possibility na magkaroon ng infection na later on pwede mag-lead sa cancer kapag nagkaroon po ng extraction infection? Hindi naman basta kailangan lang inumin mo lang yung antibiotic mo. Opo. Pero meron kasing odontogenic cyst, may cyst talaga yung ngipin na binunot mo, may cancer na talaga siya bago pa nabunot. Tsaka pa lang na-detect na may cancer pa. So, hindi nakaka-cancer yung pagbunot. Opo. Kaya siya binunot, sumasakit, especially yung mga walang sira. Opo. So, sumasakit siya, umuuga siya. Yan, Possible. common, yan yung mayroong cancer. Pag bunot mo, may cancer na. Dok, sa mga nakakaranas naman ng mouth ulcers, Dok, ano naman yung mga signs and symptoms na kapag ganito na yung nangyayari sa kanilang mga sitwasyon, kailangan seek medical consultation na talaga sa mga kasambahay natin? Pag yung singaw mo, hindi gumagaling within 2 weeks, yan, pa-consult ka na kasi hindi na yun normal. Kasi Opo. commonly talaga yung singaw, 1 to 2 1 weeks to 2 lang, weeks. gagaling na siya. Kahit di mo siya gamutin, gagaling siya dapat. Yung paulit-ulit na singaw, Dok, kailangan din bang mabahala kapag ka gano'n? Kunyari, gumagaling nga siya 1 to 2 weeks, pero after a week naman, meron ulit singaw. Pwede pa rin po bang ano yun? Risk pa rin po ba yun? Yes, kailangan ma-identify bakit paulit-ulit yung singaw. Maaaring meron kang underlying condition. No? Okay. Pwedeng vitamin deficient ka lang or merong something sa ngipin mo na matalas, laging nasusugat yung area na yon. So, kailangan ma-detect siya. Dok, ano naman po yung mga pwede nating ipanggamot kapag merong singaw? Kasi Dok, ang dami namin naririnig, mumug ka ng tubig na may asin. Tawas. O kaya, lagyan mo ng tawas. Parang, Yan. ano po ba talaga? Tama po ba itong mga, sinasabi ng mga matatanda before na pampagaling daw ng singaw? Pwede naman yung mga home remedy pansamantala habang di ka pa nakapunta sa dentist. No? Yung warm water na may salt, Opo. yung hydrogen peroxide, haluan mo ng 50% hydrogen peroxide, 50% water, yun, mumumog mo. Nakaka-relieve siya ng... Pain, opo. So, hindi advisable, Dok, yung mga nilalagyan ng asin tapos kikis-kisin. Kasi ganun, Dok, na ako na-experience ko na yan. Na-experience mo yan? Sa sobrang tagal ko nang iniinda yung singaw, Dok, parang titiisin ko na lang sandaling sakit. Pero meron po bang pwedeng mangyari masama kapag ganun yung ginagawang practice? Pwede kasi lalong may injury yung sugat. Lalo na kung direct mo yung asin, no? Okay. Mas better, mo na lang, kung sa bahay ka lang, itunawin mo na lang sa warm water. Mumug lang. Bumug mo na lang. Tapos may mga nabibili namang mga ointment na over-the-counter. Opo. Okay. Mga oral gel. Meron naman over-the-counter. Hanggat di ka lang nakakapagpa-check up sa dentist or nasa range pa yung singaw mo ng 1 to 2 weeks, pwedeng i-home care mo muna. Pero pag 2 weeks na, meron pa rin. Kailangan ng pa-check up. Pero yung ointment po ba na yun safe sa lahat ng klase ng mouth ulcer? Kasi nabanggit nyo kayo na pwedeng viral, pwedeng fungal, pwedeng iba ang dahilan. Pero sa lahat po ba ng klase ng ulcer, safe po yung ointment na yun? Yung over-the-counter, safe siya. Okay. Pwede siya kahit sa anong ulcer. Pero yung ointment na may steroids, hindi siya pwede sa may punggal na... Ay, okay. Yung punggal na singaw. Kasi lalong dadami. Yun. Okay? Pagka naman yung
Yung anti-punggal naman na para sa singaw, ginamit mo naman sa ibang ulcer, hindi naman gagaling. Kasi Ako. hindi naman yun ang panggamot doon. Opo. Kailangan maingat din pala pa sa paggamit ng mga ointments. Hindi rin basta-basta Yes, lagay yes. ng lang lagay. Dok, meron ako napanood na video sa social media na pwede palang instant matanggal yung sakit ng ng singaw. Pumunta lang siya sa dentist tapos parang sinusunog. Tama po ba yun, Dok? Instant meron. alis ng pain. Meron nun yung ointment, pinapatak. Or meron naman, kinokoterize, sinusunog yung singaw para hindi siya sariwa. Maggagaling siya agad. Oh, so meron po palang mga instant na panggamot po sa mga Under anesthesia singaw. siya gagawin. Kaysa tiisin mo. Oh. Tapos mamaya kung trabaho mo, kailangan magsasalita ka. Ang hirap tiisin. Pero Dok, ito naman sa mga nagkakaroon ng mouth ulcer. Yung ibang klaseng ulcers po ba, viral na mouth ulcer or fungal, nakakahawa po ba yun? Opo. General, yung ulcer hindi nakakahawa. Yung pinagmulan ng ulcer ang nakakahawa. Pwede? Yes, Okay. kamukha nung COVID. Ang isa sa sign niya is multiple blister up ng singaw. Hindi ka mahahawa dun sa singaw, dun sa virus ka mahahawa. Opo. Kung punggal naman, dun sa fungal infection, pwede maipasa sa'yo. Kaya pagka meron kang singaw na more than 3, medyo obserba mo muna, iwas muna sa kiss-kiss. Pati pala yung number ng singaw, kailangan bantayan natin, Dok. Meron Oo. siyang mga senyales kapag ka more than 3 nga. O, pag multiple na siya, hindi na siya normal. Okay. May pwedeng galing na siya sa viral or punggal. Fungal. Oh, kaya wag din basta-basta hahalik sa mga bata, no, Dok? Kasi baka mahawa yung Oo. mga bata. Ayun, Doc, few advice para sa atin naman mga viewers na baka mamaya meron silang tinitiis na kondisyon sa kanilang oral health. Few advice for them. Regular check-up sa dentist, no? Good oral health, balanced diet. Tsaka inspect nyo rin yung mga anak nyo. Pag yung mga anak nyo suddenly is biglang hindi maganda yung oral health nila, pwede siyang related sa anxiety or depression. So, magiging prone din sila sa singaw. Saka sa gingivitis. Oh. So, pacheck nyo sa psychiatrist. Alright. Ayan, Constant salamat. check-up talaga. Salamat po sa Diyos, Doc June. Ayan na, mga kasangbahay. Marami na naman tayong natutunan ngayong araw. Thank you so much po, Dr. June Calderon, for joining us today. At syempre po sa pagbabahagi po ng inyong mga kaalaman sa atin pong mga kasangbahay. Once again, maraming salamat po, Doc June. Mga kasambahay, yan po ang ating usapang pangkalusugan.